Hi! Samahan niyo na naman kami sa ganap namin ngayong araw. May pasok nga ngayon at napakaaga ko ngang nagising. Sa totoo nga lang, hindi na nga rin talaga ako pinag-aasikaso ni Papa Koy sa pagpasok ni Ate Colette sa school. Kasi marunong naman na si Ate Colette at malaki na siya at naaasahan na din. Lalo na nga nung mga nakaraan ay lagi ko nga talagang dinadaing na sumasakit nga talaga yung tiyan ko. Kaya sabi ni Papa Koy kay Ate Colette ay siya na mag-asikaso sa sarili niya. Pero dahil pakaramdam ko naman ay okay na ako, kaya ito, naisipan ko na nga rin na asikasuhin si Ate Colette. Naawa din kasi ako na kapag papasok sa school ay talaga nagmamadali siya para makapagsaing, makapagluto at makapag-asikaso sa sarili. Kaya lagi kong sinasabi kay baby na sana ay hindi niya talaga siya sumakit kasi para makapag-asikaso naman ako dito. Dahil iba pa rin talaga yung asikaso natin sa asikaso nila. Madalas ginigising na nga lang din ako ni Ate Colette kapag kaalis na siya at hindi niya talaga ako ni-istorbo. By the way, nakaalis na nga rin pala itong sa Ate Colette at itong si Papa Koy ay nakapag-asikaso na nga, kaya ito, nag-kiss na nga muna kay Kulay. Pati nga sa akin ay nag-kiss nga din ito, pati nga dito kay baby. Nagtatampo rin talaga ako nung araw na to sa kanya, kaya siguro ayan, naglalambing sa akin. Palagi ko rin kasi siyang sinasabihan na huwag niya na nga sabayan yung init ng ulo ko kapag umiinit nga. Ayun, pagkaalis nga ni Papa Koy ay natulog nga lang din ako saglit para makapagpahinga ako dahil hindi nga talaga po pwedeng mapagod ng bongga. Pagkagising ko nga ito nga at nag-asikaso naman ako ng uulamin namin ng pananghalian. Madalas kasi ay naiisip ko na nga lang din talaga magluto sa tanghali para hanggang gabi na nga. Mas nakakatipid kasi minsan 100 or 120 nga lang talaga ay kasya na nga hanggang gabi. Lalo na nga kapag may pasok dahil sa umaga at tanghali ay dalawa lang kami ni Kulay, tapos pag gabi ay doon nga lang kakain si Papa Koy at si Ate Colette. Minsan pa nga ay hindi na nga din dito kumakain si Papa Koy kaya hindi rin talaga nauubos minsan yung ulam. Pag tanghali naman, ikukonti lang din talaga yung nakakain namin ni Kulay dahil alam niyo naman na hindi na din talaga ako masyado nagkakain ng kanin. Mapunta nga tayo dito sa niluluto ko. Ayan, nagluto nga lang din ako ng kaldereta. Hindi ko sure kung kaldereta talaga ito, basta pinagsama-sama ko nga lang din yung tomato sauce pati nga yung tomato paste. Dahil may natira nga na gano'n nung birthday nga ni Ate Colette, kaya ito na nga lang din yung naisipan ko kasi masasayang lang din naman at masisira kapag hindi nagamit. At ayan, nagis ako na nga rin lahat at okay na nga rin yan at hindi ko lang sure kung tama nga ba itong ginawa ko, basta't okay na yan dahil masarap naman at nagustuhan nila. Basta't nakakain at nagustuhan nila at kung hindi naman tama yung way na pagkakaluto ay okay na yan, basta naubos. Lalo na nga yung sarsa ay gustong gusto nga talaga ni Kulay. Tapos nga namin kumain ay naisipan ko na nga rin na ayusin nga itong pa-order namin na damit. Yes mga mi, hindi nga pwedeng hindi ako kikilos dahil para kahit papano naman ay matulungan ko si Papa Koy sa pinansyal. Kaya ko naman kumilos kahit papano at basta't wag lang puwersa talaga. Basta't pag nakakaramdam na nga ako ng hindi okay ay pinapahinga ko na din talaga. Gusto ko din talaga kahit nandito lang ako sa bahay ay kumikita ako kahit papano. O siya, eto nga, hindi pa nga kami tapos sa third batch pero ito pang fourth batch na nga talaga yung gagawin namin. Kaya ikaw, umorder ka na hanggat maaga pa.